tunay na kaligayahan. Ang ating ebanghelyo ngayon ay pasimula sa kilalang sermon sa kabundukan na tinatawag nating The Beatitudes. Sa wikang Latin, ang Beati ay literal na nangangahulugang ang masasayang tao o ang mga pinagpala sa ating sariling wika. Ang nilalaman nito ay mga hamon sa buong buhay ng mga nais sumunod kay Jesus bilang kanyang mga disipulo. Inilatag ni Jesus sa maiiksing pangungusap kung paano makakamtan ang hinahangad na kaligayahan ng bawat nilalang. Naiibang sistema ng pagpapahalaga, isang sistema na higit na nakasalalay sa Diyos kaysa sa ating sariling lakas, kakayahan at programa sa buhay. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagkumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyan kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Ang sermon sa bundok ay nakatuon sa bagong paraan ng pamumuhay na nagdudulot ng kaligayahan sa mga taong pinagpala. Sa kabila ng kanilang mga nararanasang hirap, pag-iisa at pagdadalamhati. Nais ni Jesus na patuloy na umaasa tayo sa Diyos, sumusunod sa kanyang kalooban, gumagawa ng daan para sa ikapagkakasundo at panatilihing malinis ang puso. Sinasabi sa Katesismo ng Iglesia Katolika, inaanyayahan tayo na dalisayin ang ating puso ng masasamang hilig at hanapin ang pag-ibig ng Diyos ng higit sa lahat. Itinuturo sa atin na ang tunay na kaligayahan ay wala sa kayamanan o sa katiwasayan, wala sa dangal ng tao o lakas, ni sa alinmang gawa ng tao, kahit na pinakikinabangan tulad ng agham, teknika at sining. Wala sa kanino mang nilalang, kundi sa Diyos lamang, bukal ng lahat ng kabutihan at pag-ibig. Ang pera ay idolo ng ating panahon. Dito sumasambang kusa ang karamihan. Sinusukat ang kapalaran ayon sa dami ng salapi. Ginagamit din ito na sukatan ng karangalan. Ang lahat ng ito ay utang sa paniniwala na sa salapi ay makukuha ang lahat. Kaya nga, ang kayamanan ay isa sa mga idolo ng ating kapanahunan. Kasama rin dito ang masamang kabantugan. Ang kabantugang makilala at maging matunog sa daigdig na itinuturing ding kayamanan. Isang kayamanang higit na makapangyarihan. Isang bagay na tunay na hinahangaan. Inaanyayahan at tinuturuan tayo ni Jesus na tahakin ang landas ng kabanalan. Paano ba nating dadalisayin ang ating mga puso na piliin ang landas ng kabanalan? Babalikan lamang natin ang ebanghelyo. Humugot ng pag-asa sa Diyos,
kilalanin ang Diyos na pinagmumula ng aliw sa buhay. Maging mababang loob at huwag magyabang. Pagsumikapang sundin ang kalooban ng Diyos at umiwas sa mga tukso. Maging mahabagin. Hubugin ang puso na maging tapat at totoo. Maging daan ng pagkakasundo at hindi sigalot. Manindigan sa kung ano ang totoo kahit pa inuusig ka. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo.